pareho ka kapilit anay mong humba. Pareho ka kapilit ana. Ayaw papilit sa teksto nimo, kinahanglan maayo ang teksto. Ang pangutanan ako i-challenge na ako si Mr. Prado. Gusto na ko siya i-challenge mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kung naaba na nga linya ang kining sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis na dayang tanang kanonon, naaba na sa original Greek. Wala nga ni nagdugang-dugang kining tawhan. Ha? Nagdugang-dugang kining tawhan. Tag nga malinis na di ay ang tanang kanunon. Dili man si Kristo ang miingon nga malinis na. Sa tinudanay lang mga kaigsunan, ang Marcos 7 versikulo 19, wala si Kristo miingon nga malinis na. Ang miingon nga malinis na ang mga translator sa Katoliko. Kay kung malinis na, kung si Kristo miingon nga malinis na, unta miingon siya sa ingon ni ana akong gipahayag. Akong gipahayag nga malinis na di ay ang tanang kanunon. Unya kay dili man first person ang gigamit. Dili first person ang gigamit. Ang gigamit niya second person mga kaigsunan. Sa ato pa di ay ang nag-istorya dili si Kristo. Unya naka-close and open parenthesis pag yun. Sa ato pa gidugang-dugang sa mga translator. Siguro wala kay balogon sa role sa translation mga kaigsunan. Once sa Bible na ay close and open parenthesis, gidugang na sa translator. Karon kung gidugang-dugang na sa translator, nagsayop na itong translator, mo po tumanon. Tumanon sa nimo. So pareho mo nga nagmalinapason kung unsay nasulat, misubra sa nasulat sa balaang kasulatan. Misubra sa nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsunan. Okay? So dire akong tapuson Mr. Moderator ang akong panahon. Kay igo na to siya nga nakapahayag na ko nga sayop ang iyang pagsabot. Sayop ang iyang pagsabot. Okay. Kung napunta kay 5 minutos, hindi na kumanaw ka. Mr. Lauya, 4:46. okay. Ako na pong pangutana, Mr. Lauya, nagingon. Makahimo ka, diya sa Biblia nagingon, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang nga karne nga gibaligya sa merkado. Kisa may kasulti yan eh. Naman, wala ka kasabot kasi ng sulti ana. Sige na lang, sige na lang. Kaya haman ang kuhan, iyahaman ang katungod, dubag, no? Kanina po, kini pag-ingon nga sa Lucas 10:8, nag-ingon, kung muadto kamo sa sakap lungsod ug dawaton kamo, kaon sa bisag unsang idulot, kinsa may gaingon ani, Mr. Luaya? Ang imong gibasa, wala nimo gilahos. Palihog lahos para masabtan sa mga tao. Kaya naman, mao ni siya ang kini nga pangutana para sa benefit sa mga namati. Sa mga namati. So karon, akong ipabasa sa imo patapos unsay gyud pasabotana. Sige, basa. Anong magbuot man ka sa ko'y pangutana nimo? Mangita man ang kagsayon. Puro man isayon ako pangutana, Mr. Luaya. Pag-ingon din sa Biblia, Lucas 10:8, kung moadto ikaw sa lungsod ug dawaton ikaw nila kaon sa bisan unsang idulot, akong pangutana, kinsa may gaingon ani? Lahosa pagbasa. Sige na lang, nilato pugso, no?
Ginoo naman ang Ginoo. Di siya kasulti nga Ginoo giingon na. Diya pa gyud. Ang tima ato basahon. Mo ni siya imuhang trabaho gyud diri Mr. Luaya. Ang pagnigar sa akong gipabarog ha, mo ni tima. Akong pamatudan nga ang giilang mahugaw nga kalanon panahon sa mga Hudiyo sa bag-ong tugon hulo na sumala sa Biblia. Unya kay imo man gyud gipirmahan. Mindiga ako man inggi pabarog nga hinlo na. Mindigar ka negative ka ni. Asa mabasa sa Biblia nga sa bagong tugon nga wala hinloy sa Ginoo. Tubaga kay mo ni imong saktong trabaho ang pagdigar. Tubaga Mr. Luaya. Kining mga tawhan ng mga sabaan para kaon gyud gumba. Para kaon gyud gumba. Okay. Mr. Moderator, sabaan kay imong kauban. Palihog pagbasa ko tro kay imong ko tanang kay wala na ako may masabti. Kay sabaan kayo. Atong usbon ang pangutana murag na ako naratol atong ano. Mr. Luaya. Ang imong trabaho diri ang pagdigar mas akong gipabarog. Nagpabarog man ko nga hinlo na. Sumala sa bagong tugon, no? Diya sa bagong tugon sa Biblia. Unya akong pangutanan nimo kay imo man ning trabaho ang pagdigar. Imo man inagatib nga wala hinloi. Asa mabasa nga wala hinloi sa Ginoo ang gilang mahugaw nga kalalon diha sa bagong tugon. Basaha. Murag nangugat gyud si kayo. Nangugat gyud si kayo. Okay. Asa mabasa? Asa mabasa? Buhat jis mabasa walang hinloi. Atong moderator, atong ipabasa ni Mr. Luaya nga wala hinloi. Muna isbuhan si ang baba. Wala hinloi. So atong ning i-required. Mr. Moderator, mayo na nga na si Mr. Moderator. Mo basa. Atong basahon kung sa'yo nakasulat hawa ba mahinloy o wala. Basahon ko na ako nga wala hinloi. Ang iyang pamatudan tapos na historia moderator. Silent naman Mr. Moderator, di maparesin yung sabaan kayo. Wala pa man mabasa sa basahon. Basahon na to basahon. Siya yung basa. Ibabasa ni mo, nagbasa. Okay? Basahon ako nga wala pa na hinloi. Oh. Ikaw mo basa? Request man. Ako yung basa. Okay, basa ang 28 kung man. Oh. Akong basahon nga wala mahibloy. Okay. Versikulo 28 kung nahinduan bang mananap. Og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumulong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Ang imo ang gibasa sa Mr. Moderator, wala day mahugaw. Ang ako ipabasa nimo, Mr. Asa imo man kang basahon nimo nga wala hinloi. Hinluan naman. Hinluan man nun, wala man hugaw. Nahinluan ay noon. Tubag. Mr. Lain nga pangutana. Kinibang pagbasa sa Mr. Moderator nga imong gingoy ipabasa nimo nga wala hinloi. Ako ipabasa nimo nga wala hinloi. Mao ba kini ang imong nigar nako nga wala nay hugaw nga tao? Mao ba kini? Tubag. Murag nalibog na siya. Nalibog na siya. Dali lang. Kay ikaw naglibog, ako wala. Wala ko naglibog. Dali lang. Ang buti pasabot ani nga teksto dili mananap. Gipabasa na ako sa Mr. Moderator nga dili mananap kundi tawo ang ginluan. Ikaw ang ginluan ini baboy. Atong basahon ang tima nga nung nabot man ka sa tao. Akong pamatudan